Bayan, ano, bago tayo magpatuloy sa ating pag-uusapan, ako muna ibabati ng magandang hapon sa aking mga subscribers dyan, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat. Yun ang tuloy na tayo kagad sa ating pag-uusapan. At sa video nito, pag-usapan natin ulit itong si Mike Abe, mga kababayan, yung journalist na nambudol na naman. Nagbibintang naman itong si Mike Abe. Kumikita daw yung mga vlogger na kumakampi o nagtatanggol kay VP Sara Duterte sa confidential fund ng Office of the Vice President. Binaliktad ni Mike Abe, mga kababayan, yung kwento. Ang totoo talagang, ang katotohanan talaga niyan, mga kababayan, itong si Mike Abe ang kumikita. Dahil nga mayroon din siyang magkano ang dahilan. Kaya nga araw-araw niyan, binabanatan itong si VP Sara Duterte at ginagawa niya ng content sa kanyang YouTube channel, sa kanyang Facebook page, sa kanyang mga social media account, mga kababayan, para pagkakitaan. Binaliktad mo pa ngayon, Mike Abe, ang sitwasyon. Saan ka ba kumuha? Humugot ng kapal na mukha. Sobrang kapal na mukha ng pinayupa ng animal ka. Pinagbibintangan mo pa yung mga kumakampi, yung mga nagtatanggol kay VP Sara Duterte na nakinabang sa confidential fund. Hindi mo nakikita yung sarili mo? Anong ginagawa mo? Bakit lagi mong kinokontent? Sa social media account mo lahat. Ilang social media account yan si Mike Abe, mga kababayan? Ang pagkakaalam natin, yung Facebook page niyan, 2. Yung YouTube channel yata niya, 2 din. Diba? Ang kapal ng mukha nito. Bukod sa kinikita niya sa kanyang mga social media account, tumatanggap pa ito, mga kababayan, ng magkano ang dahilan. Kaya nga, kunwari, galit na galit siya kay VP Sara Duterte. Pero ang katotohanan ng mga kababayan ay tumatanggap yan. At yung kinikita niya sa kanyang content, mag-content ka ng iba, subukan mo, Mike Abe. Ikaw yung journalist na napakakapal ang mukha. Paulit-ulit, araw-araw. Sa isang araw, mga kababayan, ilang beses niya binabanatan itong si VP Sara Duterte para lang sa kanyang pangsariling interes. Tapos ang kapal ang mukha mo para magbintang ka. Sinabi na ng kuwa na walang paglustay. Tama yung paggasta ng pira ng confidential fund ng Office of the Vice President. Ikaw, di ko ba, abogado ba ito? Ito, mga kababayan, mayroon tayong mga ipapakitang abogado diyan mamaya sa dulo. Para may mas masan itong kupal na ito. Napakakupal nito. Ang kapal ng mukha nito si Mike Abe. Nagbibintang na nakinikita ang kinabang sa confidential fund. Samantalang siya ang nakinabang. Dahil ginagawa niyang content araw-araw yan. Tapos mayroon pa siyang, hindi naman gagalaw niyang ganyan, mga kababayan, kung walang tinatanggap yan, kung walang magkano ang dahilan sa paninira niya kay VP Sara Duterte. O ito na, huwag na natin itong patagalin. Sabay natin itong panoorin. Kaya, ngayong mga politiko, non-government organization, NGO, or mga vloggers ng mga Duterte, nakinabang din kay Sara Duterte? O posible bang nakinabang din sila sa controversial na confidential at intelligence fund? Ang katotohanan, Mike Abe, ikaw talaga ang nakinabang. Kasi yan yung content mo eh. At yan yung utos sa'yo. Nabirahin mo kasi nga isa kang journalist. Kilala ka naman. Dati nga, humahanga ako sa'yo eh. Kaso nga lang, kalaunan eh, parang naglaho yung paghanga ako sa'yo. Dahil isa ka palang traidor. Isa kang bayaran. Isa kang bayaran journalist. Ito, mga kababayan, isa ito sa mga ibinunyag dati ni dating Pangulong Duterte na nasa media ng mga bayaran. Isa ito sa nabanggit noon. Kaya wag ka nang magbintang na nakinabang yung mga nagtatanggol kay VP Sara Duterte. Anong ginagawa mo dyan? Sino pinagtatanggol mo? Si Tambaloslos? Si Pangulong Marcos Jr.? Bangag? Anong ginagawa mo dyan? Sino nagpupundo sa'yo? Tapos binabaliktad mo yung kwento? O ito, mga kababayan, patuloy natin ito. Na hinahanap ng mamamayan at kasama sa article of impeachment dahil nakita ng mga congressman ang maling paggamit at maliring paghahayag kung ano at paano nagamit ang pera. Bakit yung mga congressman? Bakit yung congressman yung nag-audit? Di ba trabaho ng buo yan? Anong trabaho ng mga congressman? Magpasa ng mga batas.
gumawa ng batas. Bakit naging kuwa ang mga congressman? Bakit sila yung nag-audit? Ayun naman sa kuwa, mismong kuwa ang nagsabi na walang paglustay. Tama. Kung napanood mo yung tanong ni Congressman Acop, napaya nga si Congressman Acop nun. Sabi na ng kuwa, wala naman, tama naman. Lahat ng mga resibo na natatanggap na mula sa Office of the Vice President, kaya walang dapat ipaliwanag. Yung mga congressman lang naman ang gumawa talaga ng paraan para mayroong ikakasira kay BP Sara Duterte. Aminin mo, Mike Abby, kasi nga itong si BP Sara Duterte ang pinakamalakas na kandidato pagdating ng 2028 presidential election. At yan ay hindi matanggap ng amo mo na si Tambaluslos. Napakabugok mo, Mike Abby ka. Kasi habang hindi ko nagkakaroon ng trial at habang pinagtatakpan ang mga senador na kakampi nila at pinagtatakpan din ng mga kanilang kaalyado na mga Duterte supporters, Duterte vloggers at iba pa, maging ang mga politiko. Kaya ho, hindi na maiwasang pagdudahan na posibleng nagamit nila. Kasi kung yung magugunita, ang Office of the Vice President ay naging aktibo rin sa kanilang mga galaw na sumusuporta doon sa mga kanilang followers. Wala bang kinalaman dyan ang mga press conference or mga patikos na ginagawa ng kailang mga political blogger para siraan ang gobyerno nito? Dyan lang mga kababayan. Yung ginagawa mo, Mike Abby, hindi mo ba naintindihan yan? Hindi ba pababatikos yan? Ibig sabihin, kung itong kampo ni Vice President Sara Duterte ay ipagtatanggol, itong BP Sara ay masama. Pero pag kayo ang bumabatikos, tama sa inyo. Napakakapal naman ang mukha mo, Mike Abby. At para malaman mo, itong mga kababayan, 3 abogado ito. Isang dating COA commissioner, isang dating tagapagsalita ito dati ni dating Pangulong Duterte. At legal counsel itong si Attorney Sal Panilo at itong si Ombudsman Martires. Ito, mga kababayan, para may mas masang ka, Mike Abby, kung ano ba ang katotohanan sa confidential fund. Para matauhan ka naman, hindi ka magmukhang tanga. O itong mga kababayan, unahin natin itong si dating commissioner Rowena Guanzon, mga kababayan. Ito, panoorin natin. Wala po kasi, sa Intel Fund, walang resibo. Yung confidential fund, wala ring resibo. I was mayor also before, naging COA commissioner pa ako. Alam niyo ba, liquidation ng Intel Fund na yan, ipapasok lang sa sealed envelope, nakalagay sa circular, in sealed envelopes. Pwede ba yung recipe ng adobo mo, ilagay mo doon, adobong dilaw, ilagay mo doon sa sealed envelope. Di ba yan papasa sa COA? Kasi sealed envelope yan eh. That's what I've been saying. Confidential funds. Yan dating COA commissioner yan. Ikaw, ano ka ba dati? Isa kang traidor. Wala ka namang nagawa. Wala ka namang posisyon sa gobyerno. Nagkaroon ka ng posisyon sa SMNI. Dahil nga, ano tawag nito mga kabayan, sip-sip ka. Kunwaring totoong tao ka. Pero yung totoong pagkatao mo, isang traidor. O anong sinabi ni Attorney Guanzon? Ang confidential, mga kababayan, ay nakalagay sa sealed envelope. At ang COA lang ang may karapatan na magbusisi doon. Hindi pwede yung mga congressman. Hindi trabaho ng mga congressman yan. Kasi yung mga congressman, mga kababayan, gagawa at magpasa ng mga batas. O ito ba yung sinabi ni Attorney Sal Panilo? Funds are reserved against the enemies of the state. Saan mo kukunin ang informasyon para matalo mo mga kalaban, mga terorista, mga kriminal, mga komunista, mga rebelde? Siyempre, manggagaling yun sa kanila rin. Paano mo kukunin? Babayaran mo yung magta-trader sa kanila. So pag yan ay pinapirma mo na tumanggap sila ng pera, di kawawa naman papatayin nyo, pati pamilya nila. Kaya talagang hindi dapat na ipakita rin kung sino mga tumanggap ng pera. Kaya nga sabi ng ombudsman kaya confidential funds, ano ba kayo? Diba? Your Honor, please. O diba? Malinaw na malinaw. Kaya nga tinatawag na confidential fund. Dahil nga confidential. Tama nga. Paano naman ilagay yung mga pangalan, totoong pangalan doon sa resibo kung halimbawa yung nabayaran
ng mula sa pira ng confidential fund ay mula din sa loob ng mga sindikato. Papayag ba yung tao na yon na ilagay niya yung totoong pangalan niya? Tama na manganganib yung buong pamilya niya at saka yung kanyang buhay. At alam ng mga congressman yan. Yung iba pang mga congressman, mga abogado pa, pero mga bugok, mga kababayan. Nagkunwari sila na hindi nila alam yan. Pero sa totoo, ang totoo niyan, alam nila yan. Ginagawa lang talaga nila na kunwari hindi nila alam. Para pagdating doon sa ating mga kababayan, na makakarinig sa kanilang mga sinasabi, isipin natin mga kababayan, ganito kasama si VP Sara Duterte. At maraming nalin lang yan mga kababayan. Yan ay tinatawag na mind conditioning. Yan ay para mag-isip yung ating mga kababayan na ganito, ganon kasama si VP Sara Duterte. Alam na mga congressman yan. Kaso nga lang, nadiktahan yan sila. Itang balos-los na yan, ganito ang gawin ninyo. Para masira si VP Sara Duterte sa mata ng ating mga kababayan. Para bumaba yung kanyang approval rating, ang trust rating mga kababayan. At katulad dito si Mike Abby, alam naman niya. Alam naman talaga niya. Kahit mangmang mga kababayan, makapag-isip ka ba na yung mga asset ay totoong pangalan na ilalagay dyan sa resibo na yan? Napakabugok naman ang mga tao na ito. Ito pa yung sabi ni Ombudsman Martires. Sige, pakinggan natin ito. Pag-require niyo po ang isang ahensya ng gobyerno na may confidential fund na magsabit ng resibo ay hindi na ho confidential fund yun. Problema po kasi. Di ba? Paghanap kayo ng resibo, sabihin ng mga congressman, sino ba itong mga alias na ito? Kung hanapin nyo talaga ang totoong pangalan ng nasa confidential pa na yan, hindi na confidential pa. Hindi na confidential yan. Kasi nga, inilalagay yung totoong pangalan doon. Sino ba bang maglakas loob na magsumbong? Halimbawa, katulad nung sinabi ni VP Sara Duterte na mayroong nagtangka sa kanyang buhay. Saan ang galing yung pera na yun mga kababayan? Mula sa confidential fund. Ayaw nilang paniwalaan. Sinabi rin ni VP Sara noon dati, matagal na mga kababayan, na mayroong nagbabalak, mayroong talagang gagawin silang impeachment laban sa akin. Saan ang galing yung pera na yun? Mula sa confidential fund mga kababayan. Para malaman ni VP Sara Duterte kung sino ang may balak nagbabalak ng masama sa kanya. Papayag ba yun na ilagay yung totoong pangalan doon sa resibo na yun? Mag-isip ka naman, Mike Abby. Isa kang journalist. Dapat yung utak mo buo. Hindi malagnaw. Ang lagnaw ng utak ng tao na ito mga kababayan. Mas malagnaw pa yata ang utak nito kay Epifanio Labrador. Yun na dito lang muna, hindi ako makapag-shout out dahil nandito ako sa Tagbilaran ngayon mga kababayan. Medyo may ginawa tayo dito at walang internet dito kasi nga putol, kagawala ng bahay na to, wala pa tayong internet. Yun ang dito lang muna at shout out na lang sa lahat. Kay Ma'am Berje Radijus ng Pulyang Bulacan, kay Ma'am Joyce ng Japan, kay Ma'am Melissa Borgi, kay Heinz TV, shout out, kay Sami Trabajada Cooper, at sa lahat, yung Michelle Bolima, at sa mga hindi ko nalalapasin siya na, at ang nandito lang muna at once again, this is Ronde TV mo. Ingat ang lahat. God save the Philippines.